Saksi ang Terminal 1 ng naiya sa libu-libong kwento ng pag-alis, mga luhang simbolo ng lungkot at mga yakap na may bitbit na pangako. Noong taong 2015, isa si Joel Canlas sa mga libu-libong Pilipinong nakapila roon, bitbit ang kanyang backpack, passport at ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang babaeng mahal niya. Paano kung habang binubuo mo ang inyong kinabukasan sa ibang bansa, unti-unti na palang gumuho ang pundasyon ng inyong relasyon sa Pilipinas? Paano kung ang pag-uwi mong puno ng pananabik ay maging mitya pala ng isang katotohanang hinding-hindi mo malilimutan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Si Joel ay isang 29 na anyos na electrician mula sa San Miguel, Bulacan. Simple lang ang buhay niya sa probinsya. Lumaki siya sa paligid ng mga masisipag na karpintero at mga tricycle driver, kaya naman hindi siya takot sa kayod kalabaw. Pero para kay Joel, hindi sapat ang sapat lang. Gusto niyang makapagpundar ng sariling bahay at makawala sa hirap, lalo na't plano na nilang magpakasal ng kanyang longtime girlfriend na si Carol Regalado. Nagkakilala ang dalawa noong kolehiyo. Magkaklase sila sa isang subject at doon nagsimula ang lahat. Si Joel naging technician sa Bulacan pagka-graduate habang si Carol naman ay nagtrabaho bilang ahente sa isang maliit na kumpanya. Pero alam ni Joel na kung mananatili lang siya rito, matatagalan pa bago matupad ang mga pangarap nila. Kaya kahit masakit sa loob, tinanggap niya ang alok na trabaho sa UAE. Sa unang taon ni Joel sa disyerto, tila hindi hadlang ang distansya. Halos araw-araw silang magka-video call. Kahit pagod sa trabaho at kahit malalim na ang gabi sa Middle East, hihintayin ni Joel ang pag-uwi ni Carol para lang marinig ang boses nito. Doon nila binubuo ang mga plano nila, yung kulay ng pintura ng bahay, yung disenyo ng kwarto, lahat yon pinag-uusapan nila nang may ngiti sa mga labi. Pero habang lalong nagsisikap si Joel sa ibang bansa, unti-unti namang nagbabago ang ihip ng hangin sa Pilipinas. Sa mga gabing mag-isa si Carol at tila naiinip sa paghihintay, humanap siya ng ibang libangan. Nagsimula ito sa simpleng pagsali sa mga text group chats at social media forums para lang daw may makausap. Pero ang simpleng usapan nauwi sa bisyo. Ang bisyo naging simula ng pagtataksil. Isang gabi, nakipagkita si Carol sa isang lalaking nakilala niya online. Dala ng bugso ng damdamin at panandali ang saya, nakagawa siya ng isang bagay na wumasak sa tiwala ni Joel kahit hindi pa ito alam ng lalaki. Akala ni Carol, isang beses lang iyon. Akala niya matatapos ang lahat sa isang gabi ng pagkakamali. Pero nagkamali siya dahil pagkatapos noon, nasundan pa ito ng nasundan. Iba't ibang lalaki, iba't ibang pagkakataon hanggang sa malulong na siya sa mundong ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napapansin ni Joel na dumadalang na ang tawag ni Carol. Pero dahil busilak ang puso at puno ng tiwala, naniwala siya sa mga dahilan nito. Mahina raw ang internet, lowbat ang phone, o kaya naman ay masyadong busy sa trabaho. Hindi alam ni Joel na habang pinapatulo niya ang pawis niya sa mainit na disyerto para makaipon, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti nang bumibitaw sa kanilang pangako. Lumipas ang 5 taon, taong 2020, nakakaipon na si Joel. Nakabili na siya ng lote sa Bulacan at handa na siyang sorpresahin ang kanyang kasintahan. Umuwi si Joel nang walang pasabi. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Carol sa kanyang pagbabalik. Noong una, tila maayos ang lahat. Masaya ang kanilang muling pagkikita at agad na sinimulan ang pagpapatayo ng kanilang pangarap na bahay. Pero sa gitna ng saya at excitement, isang umaga ay biglang nagbago ang lahat. Napansin ni Joel na madalas masama ang pakiramdam ni Carol. Palagi itong naduduwal sa umaga at tila sobrang sensitibo sa mga amoy sa paligid. Dito na nagsimulang kabahan si Joel. Isang kutob na ayaw niyang paniwalaan pero hindi niya magawang balewalain. Hindi mapakali si Carol. Alam niya sa sarili niya na ang bawat pagsuka niya sa umaga ay hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang katotohanang pilit niyang itinatago.
Noong Pebrero 2020, habang mahimbing ang tulog ni Joel, dahan-dahang nag-check ng pregnancy test si Carol. At doon, lalong gumuho ang mundo niya nang makita ang 2 pulang guhit. Positibo. Pero ang masakit, alam niyang hindi kay Joel ang batang dinadala niya. Nalunod sa takot si Carol. Paano niya sasabihin ito? Paano niya haharapin ang lalaking 5 taong nagpakapagod sa ibang bansa para lang sa kanya? Sa huli, pinili niyang manahimik at dalhin ang sikretong ito. Dumating ang Marso 2020 at nakatakda na sanang bumalik si Joel sa Middle East para sa bago niyang kontrata. Pero tila nakikipaglaro ang tadhana dahil biglang nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Na-lockdown ang lahat at hindi nakaalis si Joel. Para kay Carol, ito na ang pagkakataon para isagawa ang plano niya. Sinabi niya kay Joel ang tungkol sa pagbubuntis niya. Imbes na magalit, laking gulat ni Joel. Hindi siya makapaniwala na sa kaunting panahon ng pagsasama nila mula nang bumalik siya ay makakabuo agad sila. Inisip ni Joel na ito ay isang blessing in disguise, kaya naman nangako siya kay Carol na pakakasalan niya ito agad pagkatapos ng lockdown. Kahit hindi pa tapos ang bahay nila sa Bulacan, doon na sila tumuloy. Dahil wala ring trabaho noong pandemic, naging delivery rider si Joel. Kayod kalabaw siya araw at gabi, tinitiis ang init at panganib sa kalsada, maisiguro lang na may makakain ang mag-ina niya. Habang abala si Joel sa pagtatrabaho, si Carol naman ay unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga kwento. Wala na siyang balikan, kaya itinuloy niya ang ilusyon na sila ay isang masayang pamilya. Dumating ang araw ng panganganak at buong pusong tinanggap ni Joel ang batang lalaki na pinangalanan nilang Jiro. Noong 2021, tuluyan silang ikinasal sa isang simpleng civil wedding. Sa paningin ng marami, perpekto ang buhay nila. Isang masipag na asawa, isang magandang asawa, at isang malusog na anak. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting may napapansin si Joel. Habang lumalaki si Jiro, tila lumalayo ang itsura nito sa kanya. Maitim ang buhok ni Joel at matangos naman ang ilong ni Carol, pero ang mga katangiang ito ay tila wala sa bata. Noong una, hindi niya ito pinansin. Sabi nga ng mga matatanda, pabago-bago pa ang muka ng sanggol. Pero dumating ang mga gabi na habang pinapatulog niya si Jiro, hindi maiwasan ni Joel ang tumitig ng matagal. May hinahanap siyang sarili niya sa mukha ng bata, pero wala siyang makita. Sinubukan niyang itanong ito kay Carol, pero laging galit at agresibo ang sagot sa kanya. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng bahay. Ang dating masayang tahanan na palitan ng katahimikan at duda. Kahit ang kapatid ni Joel na si Ala ay nakapansin na rin. Minsan itong bumisita at nasabi na parang ibang-iba ang itsura ni Jiro. Doon na nagdesisyon si Joel, hindi na siya hihingi ng permiso. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Carol, kumuha si Joel ng sample ng buhok mula sa suklay ng bata. Patago niya itong dinala sa isang private DNA clinic para sa isang paternity test. 3 linggo ang lumipas na puno ng kaba, hanggang sa dumating ang isang sobrang may selyo ng klinika. Nanginginig ang kamay ni Joel habang binubuksan ang papel. Sa loob-loob niya, nagdarasal siya na sana mali ang hinala niya. Mahal na mahal niya ang bata at ayaw niyang magbago ang lahat. Pero pagkabasa niya ng resulta, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Probability of paternity, 0.00%. Ang batang inalagaan niya, ang batang pinagpuyatan niya, at ang batang itinuring niyang sariling dugo at laman ay hindi niya pala anak. At ang babaeng pinakasalan niya, isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat ng ipinakita nito. Sa kabila ng nagbabagang galit, huminga ng malalim si Joel. Hinarap niya si Carol ng may matinding pagtitimpi. Bitbit ang papel na tatapos sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Hawak ni Joel ang dokumento, ang papel na nagsilbing katibayan ng 5 taong panloloko sa kanya. Pero bago niya ito ilatag, binigyan pa niya ng isang huling pagkakataon si Carol. Mahinahon siyang nagtanong kung may iba pa ba itong nakarelasyon at kung sigurado ba itong siya ang ama ni Jiro. Pero si Carol, na walang kaba at hindi alam ang hawak ni Joel, ay lalong naging agresibo. Imbes na umamin, binaligtad pa niya si Joel.
Inakusahan niya itong nambababae kaya raw gumagawa ng dahilan para mag-away silang mag-asawa. Sa gitna ng bulyaw at pambabaligtad ni Carol, dahan-dahang inilapag ni Joel ang DNA result sa mesa. Sa isang iglap, tumahimik ang buong bahay. Ang matapang na boses ni Carol ay biglang napalitan ng panginginig. Wala siyang maisagot, wala siyang maipaliwanag. Kitang-kita sa mga mata ni Joel ang matinding poot pero hindi niya sinaktan ang asawa. Sa halip, kinuha niya ang kanyang gamit at pansamantalang umalis. Hindi matanggap ni Joel na ang babaeng pinag-alayan niya ng buhay ay nagawa siyang gawing panakip-butas para sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Hindi siya tumigil sa pag-iyak lang. Lumapit siya sa abogado para itama ang lahat. Dahil sa ginawang panlilinlang ni Carol, isinampa ni Joel ang kasong simulation of birth sa ilalim ng Article 347 ng Revised Penal Code. Pinaniwala siya ni Carol na siya ang ama ni Jiro at isang malaking krimen iyon. Hindi lang iyon, nag-file rin si Joel ng annulment sa ilalim ng Article 14 ng Family Code dahil sa panloloko o fraud. Gusto niyang burahin ang anumang koneksyon niya sa babaeng sumira sa kanyang tiwala. Nang matanggap ni Carol ang mga papeles ng kaso, doon lang siya natauhan. Sinubukan niyang makiusap sa pamilya ni Joel pero wala na silang gustong pakinggan. Para sa kanila, sapat na ang 5 taon na ninakaw ni Carol sa buhay ni Joel. Umabot ng 3 taon ang bakbakan sa korte. Sinubukan pa ni Carol na magsinungaling at sabihing alam naman daw ni Joel na hindi siya ang ama bago pa sila ikasal pero wala siyang maipakitang ebidensya. Noong 2024, lumabas na ang hatol. Pinawalang bisa ng korte ang kanilang kasal. Dahil napatunayang may panloloko, walang nakuha si Carol sa anumang ari-arian na pinaghirapan ni Joel. Walang hatian, walang sustento. Bukod doon, hinatulan si Carol ng hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong dahil sa simulation of birth. Pinagbayad din siya ng danyos na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na halaga para sa moral at emotional damages na idinulot niya. Habang si Carol ay nagbabayad ng parusa sa likod ng rehas, ang batang si Jiro naman ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola. Para kay Joel, ang bahay na itinayo niya sa Bulacan na simbolo sana ng kanilang pangarap ay naging simbolo na lang ng sakit. Kaya naman, ipinagbenta niya ito sa tulong ng isang broker. Ayaw na niyang may matira pang alaala ng nakaraan. Bit-bit ang kanyang natitirang ipon, lumipat si Joel sa La Union, malayo sa ingay, malayo sa mga taong nakakakilala sa kanya. Sa bayan ng Baknotan, nagsimula siyang muli. Nagtayo siya ng isang simpleng tindahan ng electrical supplies at repair services. Doon, natagpuan niya ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, muling tumibok ang kanyang puso para kay Grace Abasolo, isang 30 anyos na probinsyana. Sa una, takot si Joel. Sino ba naman ang hindi matatakot matapos ang pinagdaanan niya? Pero naging tapat si Grace at tinanggap ang buong nakaraan niya. Ngayon, bagamat hindi pa sila kasal, masaya at payapa ang buhay ni Joel. Natutunan niya na ang sugat ng kahapon, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng tamang tao at ng tamang panahon. Minsan, ang pinakamalakas na pagsubok ay hindi nanggagaling sa hirap ng trabaho, kundi sa taong inaakala nating kakampi natin sa buhay. Sa kwento ni Joel, napatunayan niyang ang katotohanan ay laging mananaig, gaano mo man ito pilitin na itago. Kayo? Ano ang gagawin ninyo kung malaman ninyong ang batang inalagaan at minahal ninyo ay hindi nyo pala sariling dugo at laman? Mapapatawad nyo ba ang taong nanloko sa inyo sa loob ng maraming taon?